Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibyo natin, breaking news. Nako, grabe to, nagulantang ang lahat sa big pasabog ni Pacquiao. BBM tamba, di makapaniwala. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw ng ito. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, mahihingin lang po akong pabor sa inyo. I'm just helping a friend. Mga karibyo natin, ito pong channel no, na nasa baba, Your News PH. Nasa description po ang link mga karibyo natin. Kung di ka pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na. Isa rin po yan sa nagbibigay ng update patungkol po sa mahal nating Pilipinas. Yan na. At ito na nga mga karibyo natin, wag na po natin patagalin. Simulan na po natin to. Ito na po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tila sadyang nagkalabasan na ng katotohanan kahit ilang pilit na idinawit ang mga Duterte at kahit ilang beses na ginawa ng kaliwat kanang kasinungalingan, di umano ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kahit ilang testigo o star witness pa ang haharap sa hearing, ay hindi nyo mapipigilang lalabas at lalabas din ang buong katotohanan. Correct. Ayon pa nga sa isang kasabihan, sadyang laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos subukang idawit ang nooy naging Pangulo na si Rodrigo Duterte, buong pagkatao at lahat na kasinungalingan na plano umano ni Mary Ann Maslog o mas kilala bilang Jessica Francisco, tila binasag na at natimbog ni Senator Bato de la Rosa at ang mga senador sa pagdinig sa Senado. Tila laking sampal ng katotohanan kay Risa Hontiveros nang mabulabog ang di umano'y peking witness na si Mary Ann Maslog at nabulatlat ang tinatagong baho matapos makalkal ito ng mga kasamahan niya sa Senado na mga senador sa hearing. So, putulin lang natin saglit mga kabayan. Nakalimutan ko pong i-share kanina, no? May nabasa po kasi ako from Philstar, no? Ito po mga kabayan. Ito po yung nabasa ko kanina. Sabi po ni Gibo, no? Chodoro, sabi niya po, DND military to prioritize securing of Philippine waters in 2025. Nako. Yan mga kabayan, yan po ang priority. Sabi prioritize di ba? Priority po ng Department of National Defense itong West Philippines siguro. Wala naman tayong ibang katubigang pinag-aagawan niya 'yon, no? Syempre West Philippine Sea. Military daw ang gagamitin, prioritizing, no? So, ang biglang pumasok lang sa isip ko mga kababayan, no? Sa ating mga kasundaluhan, although I know, na mga you are a patriot and very, nationalism, di ba, kumbaga. Pero ito lang naisip ko, no? Kaya nung binabasa ko to, naisip ko na, kung ako ang sundalo yan, kaso hindi naman ako sundalo, pero kung ako ang magiging sundalo, syempre isusundin ko pa rin sila, no? Pero ito ang iisipin ko, mga hinayuta kayo, kami isusulong nyo sa gera, tapos binawasan nyo pa yung modernization namin, no? Modernization ng AFP, di ba? Tapos isusulong nyo kami sa gera. Tapos kayo, yung mga bulsa ninyo, inayuda kayo, punong-puno ng mga kwarta galing sa pangungurap ninyo. You know what I'm trying to point at mga kabayan, no? Bilang isang sundalo, handa ako, for example, kung ako handa akong ibuwis ang aking buhay para sa bansang Pilipinas. But kung iisipin mo, para hindi nyo naman tinutulungan ang Pilipino.
Ninanakawan nyo pa ang mga Pilipino. Bakit ko ibubuhis ang buhay sa inyo? Ha? Ibubuhis ko ang buhay ko para sa bansang Pilipinas, para sa mga Pilipino, hindi dyan lamang sa iilan na mga politiko. You know what I'm saying, mga karbin natin, na bakit ko ibubuhis ang buhay ko para ipagtanggol ang mga kurap sa ating bansa? Parang ganoon ang lumalabas di ba? Well, anyway, kanya-kanya naman po yan ang opinion. Ano po ang opinion dito? No? Napaprioritize daw ang Philippine waters. Nako. Ito mga kabayan, balikan po natin yung video. Nang tinangka nitong idawit umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, matapos tila napahiya at walang napala sa nasabing hearing si Risa Hontiveros na sampal ng katotohanan at pinatitigil na umano ang nasabing hearing sa Senado. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe mga kabayan, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. They were invited to go to Davao. Doon sa na-mention po ni Ma'am Mas kanina na invitation ng Davao, I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. She knows, she knows, and I know she knows, and I know she knows. Grabe talaga mga lods, no? Pinipilit talaga nilang i-connect, no? Kay Tatay Digong. Yan yung napansin ko. Sa mga witness na pinagbibit-bit nila dyan sa Senado, tinatry talaga nila, gumagawa talaga sila ng way para i-connect sa mga Duterte. Diba? Sobrang desperado na. Alam niyo mga lods, nagiging katawa-tawa. Diba? Nagiging katawa-tawa na lang ang hearing sa Pogo. Diba? Lalo na yung quadcom nila doon sa house. May nabasa nga po akong isang comment mga kababayan. No? Sabi niya kung buhay pa nga siguro ang pumatay, yung bumaril kay Dr. Jose Rizal, baka paaminin rin nila na si Duterte po yung totoong bumaril. Nako. Ganyan po ka-exaggerated po ang ginagawa nila, no? Diba, nagiging walang kwenta habang patagal ng patagal. Diba, mapapansin mo na hindi talaga nila binibitawan as long as hindi nila, diba, or hindi sila makakapag hanap ng paraan para maikonekta ito sa mga Duterte. Diba, hindi pa rin nila yan tatapusin. Ito, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Tama! Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Tama. 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Ha? Ba't ka nagpanggap na patay para matakasan mo yung kaso? Ganon ba? Yan na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. Sagot. Come on. Grabe mga lods, no? At ang So nako, yan, magkakaroon tuloy ng idea itong mga hinayutak na mga kurap na politiko, no? Dito sa ginawa ni Maslog, na nagpanggap na patay, hindi natin alam, no? Baka isang araw ganun din po ang gawin itong mga kurap politiko na ito, 'di ba? Magpanggap lang na dedo na at pumunta sa ibang bansa, doon magtago ng napakatagal na panahon, and after all, no, pag medyo nakalimutan na po ng taong bayan ang patungkol sa kanila, they can come home and mabuhay ulit ng papayapa dito sa Pilipinas, mga kababayan, no? Nako po, mukhang nabigyan pa ng idea ng Senado itong mga kurap politikong ito,
para gawin ang isang bagay na pwede nilang gawin. Marami po silang pera di ba? Yung mga wala ng pera, nakakatakas pa, di ba? Sa immigration. Paano na lang kung itong mga ito, mga politiko ito, may mga connection po ito. Saan man panig ng ating gobyerno, di ba? May mga ano po yan, may mga connection po yan. That's why, bigla kong naisip, mukhang nabigyan pa ng ideya, no? Na ganun ang gawin ng mga politikong ito para hindi sila makulong, magpanggap lang muna na dedo na at pumunta sa ibang bansa para magtago. Nako po. So ito mga kabayan, hindi po natin tatapusin yung mga ano na yan. Puntahan na po natin dito po kaya former Senator Manny Pacquiao. Ito po yung sinasabi natin dito po sa ating thumbnail kanina or sa ating title. Ito dito po. Eto, pakinggan po natin to patungkol po kay Senator Manny Pacquiao. Merong post si Optic Politics posted 11 hours ago tungkol sa mga binitawang salita ni Manny Pacquiao. Ngayon lang bago, itong election period na, bago pala nag-file ng certificate of candidacy at saka nung labanan ng presidente noong 2022. Alam naman natin yung paano niya binatikos ang mga Marcoses sa korupsyon nung una. So ngayon, ano nang stand niya? Ano nang pananaw niya tungkol sa korupsyon ng mga Marcoses? Okay, unahin natin yung pahayag niya noong 2022. Ito, na-research ito ni... Sige nga kung anong maririg natin yan dito kay Senator Manny Pacquiao. Noong January 29, 2022, ito yung binitawang salita ni Manny Pacquiao. May bahid ng korupsyon. Tungkol sa mga Marcos may bahid ng korupsyon. May issue na... Yan, pati si General Macanas po, no? Napapatawa na lang dito kay former Senator Manny Pacquiao. No, dahil hindi natin malaman kung anong mga rason nila. Pero hindi magandang tingnan kahit ikaw ay hindi Pilipino, ikaw man ay maging Pilipino, and then you are in politics, no? Sinusubaybayan mo talaga yung politika dito sa Pilipinas. Nakakahiya para sa mga ibang bansa, mga foreign national na sumusubaybay sa politika dito sa Pilipinas. Nakakahiya po itong ginagawa nila, no? Paano ko nasabi pong nakakahiya? Number one na criticizer po ito, no? Nag-kritiko nung nakaraang eleksyon. Pero ngayon, itataas ang kamay. Grabe naman po. So, para sa akin, para sa international community, talagang pinagtatawanan po talaga tayo in terms of politics, no? Kasi parang wala tayong paninindigan, no? Senator Manny Pacquiao, sa ginagawa mo, pinagtatawanan po tayo ng international community, no? Maybe walang magtiwala sa inyo, no? At maging sa ating administrasyong ito, kasi halos balatan mo sila ng buhay sa inyong mga salita nung nakaraang eleksyon. Pero ngayon, magkakampi na naman kayo. Ano to? Ginagawa niyong laro ang politika, ginagawa niyong katatawanan ang politika dito sa Pilipinas. Sa totoo lang. Ng korupsyon. Alam mo naman ang korupsyon sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. So, mabigat na salita ang binitawan niya, no? Meron pa ngang narinig yung interview niya na kung manalo siya, gusto niyang makulong si First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, ito na ngayon. Pahayag niya, kasi kasama na siya sa Bagong Pilipinas Unity. Kasama.
So, isa na rin ito mga kababayan sa mga pipitasin nating mga mangga ngayong darating na midterm election. 'Di ba? Mamimitas po tayo ng mga mangga. Yung mga bulok po na mangga, kailangan pitasin para hindi na po mahawa yung ibang bunga. Yung mga bago naman yung mga bagong bunga naman, no? Yung ilalagay natin, yung aalagaan natin para mahinog po sila ng tama at matatamis. Hindi po mga tulad itong mga bungang ganito, yung mga manggang nabubulok na, nako, ano to parang inuud na, fresh sa labas, no? Pero sa loob pala maraming uod, parang ganun po yung, ganitong mga mangga. Siya sa senatorial lineup ng PBBM. Ito na yung kanyang statement. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May corrupt ba na bansa na number 1 sa ekonomiya? So, wala na. Nagbago na ang ihip ng hangin. Wala na mga karibyo natin, talagang bumaliktad na rin ang utak ni Senator Manny Pacquiao dito sa kanyang mga sinasabi ngayon, no? Walang paninindigan. Dito natin makikita, no? Mga taong walang paninindigan, ginagamit lang ang taong bayan para sa sarili nilang pang-interest, you know? Kasi kung hindi nila sariling interest yan, they will stick to their principles, mga karibyo natin. Na kung ano man yung sinabi ko noon, this is it. Tama ako. Hindi na ito magbabago. Nasa tama ako eh. Pero bakit ngayon instead of straight, napalikuliko na ngayon yung pag-iisip nila. Well, anyway, mga karibin natin, gaya po nga sabi ko kanina, ngayong darating na midterm election, mamimitas po tayo ng mga mangga. Huwag na po natin itong ipagpatuloy yung kanilang mga bunga, no? Yung mga bulok na mangga, okay? Pitasin po natin sila, right? Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. At mga kababayan, please support Your News PH, yan. Just helping a friend, mga kababayan. Nasa description po ang link ni Your News PH. Subscribe na po kayo at panoorin nyo po mga video na mga update patungkol din po sa mahal nating Pilipinas. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.